Magandang araw po mga kababayan, welcome po sa Pinilakan Lakbay. Ngayon may maglilinis po ako ng kaldit at aani po tayo ng napakarami pong bunga ng mga gulay at ibang berries. Tara, samahan po ninyo ako. Napakasarap po, no? Kumilos sa malinis na hardin, payapa, tahimik. May privacy, may respeto. Mapaumaga o mapagabi. Ay, naku, unti-unti po ako naglilinis sa hardin ko habang papalapit po ang taglagas at masarap po talaga ng pakiramdam ng paghahardin. Kailangan ko na pong linisin at magbawas na po ng mga halaman na matatanda na hindi na po magpo-produce ng bunga at hindi na po lalaki. Bago po talaga mag-autumn, kailangan po talaga inisin po yung mga halaman kasi may mga autumn vegetables po talaga na nabubuhay sa taglamig. So yung mga natutuyong dahon kailangan po tanggalin para lumanda po yung tubo. Hanggang September may maaani po tayo. Ang pagtatanim po talaga sa 4 seasons na bansa kailangan po talagang pagtsatsaga. Pagdating ng winter, tatanggalin ko po lahat yung mga planters, ganun po talaga. Kasi kung gusto nyo naman po yung ginagawa nyo at masaya kayo, di ba? Kaya tulad po nito, itong mga dilaw na dahon, ito pong natutunan ko po, itong Chinese cabbage. Kahit na medyo mamulaklak, pwede pa rin po yan. At kahit na medyo maliit, nagano po kasi frost ng isang gabi, kaya po nagkaganyan po yung ano ko, itong Chinese cabbage ko. Kaya kailangan po inisa ko mabuti at ayusin po yung gilid para hindi po pamahaya ng mga insekto yung lupa. Kailangan po talaga binabayobo o yan yung ginagalaw po yung lupa sa gilid, kasi pag hindi po mga insekto lalo ngayong fall o magtataglagas, namahay po dyan. Ganun din dito sa Swiss charge, tanggalin po talaga dapat yung ito yung mga natutuyo. Hindi katulad po sa Pilipinas, di ba? Walang dito po hindi, kasi pag hindi po tinanggal itong mga natutuyo, magmomold po yan. Tutubuan ng mga harmful na fungi o kabuting nakakasira ng pananim at babahayan po ng yan. Gagalaw-galawin po natin yung lupa. Ito medyo tatapong ko para hindi magka-mold. Ibang mga romaine na ano ko na po. Ito po kasi minsan yung dahon po ng Toto Pecha Bergo, inaani ko po. Nahalok po minsan sa ulam. Siyempre madalas po tayo sa gubad. Ayan, di ba? Malinis. Bago po ako tumuli sa aking paglilinis, pakikita ko lang po ito sa inyong aking aanihin na
zucchini. Nag-ano ko lang yung mga bulok dito. Napakalaki. Grabe, kailangan po talaga anihin na to. Baka maunahan pa ako ng ibang... Ay! Adi ka, napakalaki. Ay! Pagtanggal po ng bulo, kasi medyo may bulo po yan eh. Hindi nakatusok mula dito, pababa. Yan, ganun po yan. Yan. Kasi pag ganun baka matusok po kayo. Ay, yun oh. Buti naabutan po natin. Parang meron na ditong matigas, makala ko lumalambot na eh. Parang pag tumagal kasi mabubulok. Ayun. Laki. Ayun po. Diba? Thank you so much, zucchini, for these years. Mas malaki po yung nakaraan. Hindi ko po alam kung ano mas malaki o eto. Basta malaki. Pwede pa po ito. Yang pa po yan. Salamat. O yan po, di ba? Bago ako maglinis, mag-harvest po muna ako para hindi po maapektuhan po yung mga ibang tinanim ko. Di ba napakalaki? Ito po, itong sweet peas. Kailangan anihin na, ang dami. Masarap po itong snacks. Ang dami oh. Ako po sa inyo. Yan, kasi pag nag-adult po siya eh, hindi na masarap. Matigas na po siya. Dami. Hindi ko po aanihin lahat kasi may mga yang pasayang din. Lilinisan ko na lang po ito. Kukunin ko lang po yung mga chichibugin ko ngayon. Kapag gantong early autumn po, kailangan po talaga suportahan po itong mga namumunga pa. Kasi sayang po, di ba? Lalo na po itong sweet peas. Gusto ko po pa naman ng lasa nito. Ayan. Iaangat ko ng bahagya. Para, kasi pag sumasayad po sa mga surface, sa mga upuan, i-create po yun ng mold. Lalo na pag natuyo po yung mga dahon. Kailangan po binibigyan ng suporta. Kaya yung mga tanim po nito sa mga farm, kapag namunga na, tinitepok na agad nila. Pero ako hindi, kasi gusto ko, binibigyan ko pa ng chance. Siyempre ano naman po ito own garden. Hindi naman po ito farm. Ibig sabihin, personal consumption. Yan. Tatanggalin ko po yung mga ilaw na dahon kasi ito mag-create po ito ng mga bulok na amoy. O diba yung mga yang lalaki pa yun. Dali, itong sitsaro may mga bunga pa kaya lang medyo old na po siya, so hindi ko na po kukunin po ito. Doon ko na lang po dito, bunutin ko na lang para yung aking tanim na beetroot lumaki. Ayan po yung mga bunga, makikita po ninyo hindi ko na po kunin kasi maraming insekto. Ayan po, kinakain na ng insekto. Pero napakarami ko pong naani dito. Meron na po ko sa freezer, nilagay ko po sa ito pong si Charo. Pwede nyo po ilagay sa freezer pero linisin nyo po muna
bago nilagay sa freezer, hugasan po ninyo, i-drain po ninyo. Kasi pag masyado maraming liquid, magyayelo lang po yung sa loob ng freezer. Ano, mga anik-anik natin eh. Yan po talaga ang pagtatanim. You have to give to the next ones in order to grow and bear or grow well. English tayo. Ito medyo daki ito. Naisip ko itong mabuti itong beetroot para sa late autumn maganda siya maglaman kahit maliliit lang. Medyo kasi naging overcrowded ito eh. Kaya ito po yung kaganda kapag nag-gardening kayo, natututo kayo. Kaya syempre every season experimental po ako, pero sa iba hindi. Kasi gusto ko pong ma-maximize yung space, utilize po yung space. Ito, itong mga binunutan natin, lalagyan natin dito yung ibang tanim. Tapos yung beetroot, yung gilid, lagyan natin ng konting lupa para hindi ko alam kung tama itong ginagawa ko, pero ang alam ko kasi sa beetroot hindi naman po kasi masyadong mahilig po. Masarap po ito sa salad, yung hiwain ng manipis o kaya yung preserve po ninyo. Yan na po yan. Itong ating romaine, siksikan na masyado, so iba namatay saka nagtubig kasi nag-frost po talaga ng isang araw. Yung lumamig pong bigla, unexpected, nag plus 8 yata, syempre super warm, tapos bigla yung gabi plus 8. So hindi po maganda talaga sa mga tanim po yun kapag biglaan. Ibig sabihin adjustment period na bigla sila. Ito, nililinisin ko po ng maayos. Kapag nalinis ko na pong ganyan, ang ginagawa ko po, nagtira na lang po ko ng ilang piraso para mag-concentrate yan. Nilulus ko po yung soil para huminga kasi naging dense yung soil eh, dahil sobrang wet. Kasi natanggal ko po yung mga basta natutuyo kasi create po yan ng mold. Tapos isin ko pong mabuti para lumaki siya ng may chance pa para lumaki ng maayos. Yan, ano po yan? Yung mansanas nilipat ko na po dito sa gitna para next year mag-stabilize siya. Anihin ko na po itong mga radish, pero tatry ko muna kung pwede pa up. Hindi na po pwede kasi makunat na. Kumukuha ko dito pa isa-isa lang, paminsan-minsan. So gagawin ko po dito, sayang po no? Ay hindi, pwede po iba, dali. Ayan, anihin po natin. Tapos pipiliin ko po yung yung matitigas.
Kailangan talaga parang yung lupa magamit ko. Meron po itong mga stick kasi yung squirrel. Maganda naman pala yung ito lupa. Sayang yung lupa kasi siyempre binibili ko po yun. Bawal po kasi dito mga ng lupa sa forest. Kung pwede lang, di ba? Kahit na naman ipasan ko sa balikat talagang gagawin ko po kung libre. Alam niyo naman po ako. Libre naman, di ba? Bakit ka naman? Ano sabihin kung mahilig sa libre? Ano masama dun? Kaysa naman magnanakaw. Kaysa naman manloloko. Di ba? Yan. Piling ko lang po yung mamaya. Pakita ko po yung naani ko. Hindi na po patala talaga pwede. Ito. Soft na Soft na po saka ayan po makukunat na. Dry na. Kahit po itong maliit. Itong maliliit ayan po malambot. Ayan super dry na. Wala na po. Sayang po no. Pero marami naman po naani po dyan Ito pong lugar na to. Medyo dense na po siya kasi lumaki po itong beans. Pero kailangan po linisin. Kailangan po talaga dito natatanggal po yung mga dilaw na dahon. Itong ating gooseberry. Ang tamis. Ito po yung white gooseberry. Aanip po mamaya. Naisip ko pong mabuti ito. Yung mga lettuce linisan ko ng dahon. Na-overripe na, kailangan anin ko na po ito lahat. Ganyan po ako pag naglilinis super dry ito kaya naman pala na na-stuck yung na-dry yung mga na-stuck to na-dry yung mga lettuce. Close up ko po paano po maglinis. Lalo na po dun sa may mga 4 seasons po. Kailangan po talaga tatanggalan po ninyo ng itong mga beans. Bawasan po ninyo ng mga dahon sa ilalim. Kasi para mag-concentrate po sa pamumunga. Yan. Para magkaroon ng clear space dito sa lettuce. Ganyan po, tinitingnan ko po yung bawat gilid nito. Kasi mahal din kaya sa shop nitong lettuce na to, 2 euro isa. Ito na dry. Sobra kasi yung naging busy. Sa pagplastikan, hindi sa gubat, trabaho. Kung nadiligan ko lang ito at talagyan ko yan ng lupa. Yung mga lupa at tinanggal natin sa radish. Mga stick yan, tapos medyo ilulus ko itong try na hindi ako malus, baka masira lang itong lettuce. Itong lupa ngayon nagkikreate na may silyum dun sa ilalim. Itong lupa ng harvest ng radish ilalagay na natin dito para mas maging firm yung tangkay ng lettuce pag lumaki. Maya tiligan ko yan. Sarap po ng feeling ng ganito kasi ang autumn time marami pong pwede pang itanim. Hindi po dapat mag-give up na natutuyo na lahat tulad po ng mga winter crops. Yan.
Ito po yung maayos. Ito po yung paborito ko yung paglalagay ng paglilinis, tapos isa sa paborito ginagawa ko sa pag-garden. Naku, anin ko itong ano, mamaya itong, sorry, itong gooseberry na overripe siya. Yan, okay na po yan. Ang dami po naapektuhan ng ano, pag-frost ng isang gabi. Ito oh. At itong tira ko na lang dito ilang piraso. Kasi pag nagka-mold po ito, makaka-apekto sa fence ko. Yan ko na lang siya mag-usbong. Kailangan po talaga ganyan bago mag-autumn. Kasi siyempre ang winter po dito sa Finland hindi po biro. Baka ang autumn po dito sa iba yung temperature winter. Para humingay yung roots. Diba? Naku, daming ano. Gooseberry, mahali na nga bago dumilim. Ayan po. Ayan yung gooseberry. Ang daming mini strawberry. Dali. Ang daming mini strawberry ito. Ayan o. Anin ko na itong mga lahat to. Anin ko na para may snack ako sa loob. Titira ko yung ibang ibon. Pero kung irang peraso. Ayan po, diba? Ang sarap po tignan. Hinog na lahat. Diba? Tignan natin. Napakatamis nito pag nahinog. Napakasarap po. Healthy snack. Superfood. Lahat naman po ng berries. Superfood kasi rich in antioxidants at maraming vitamins. Yan. Dali ko itong raspberry tumutubo dito. Kasi invader eh. Pero po siyempre mga ibon din. Meron pa rito. Yan. Itong mga tuktok. Tira natin sa ibon. Okay na po yun. Yan. Inisa ko po muna to. Tapos ito po, meron ako ditong charo. Yan. Yung iba pwede pa siya. Ano ko muna. Mamaya ko dalang piliin. Kasi kailangan na pong patayin to dahil dry na po yung kanyang katawan. Sarap po yun, diba? Nilalagay ko po yun sa freezer. Dali ko naman itong tanggalin eh. Nakakalungkot po talaga, pero kailangan linisin. At aliin na po natin itong gooseberry. Tira ko rin po yung mga squirrel at ibon. Ayan po, napakarami po niyan. Pag ganyan po niyo sa ilalim, makikita po niyo yung mga bunga. Close up ko. Yan.
Ito gusto pong snack to eh. Pero po natin ilang piraso yung mga hayop na paikot-ikot dito. Diba? Give and take lang. Para hindi naman nila isipin na naiinis ako sa kanila, lalo sa mga squirrel. Kasi siyempre panahon ng tagutom, kahanap din doon yan. Tinitiran ko po yan. Okay na po yan. Diba? Dami na po nating harvest. Ililisin ko po muna itong kalat natin. Pag umaaraw, baka yun na po yung huling pagkakat ko po nitong damo. Kasi hindi na po pwedeng katanda mo kapag malamig na. Hindi na po tutubo, baka mamatay. So sa next spring baka pangit yung tubo ng damo. Inisip ko kung magkakat pa ako ng damo eh. Kasi maganda tubo. Kunin ko po muna yung mga kalat. Kapag nag-autumn lalo, napakarami po ditong damo. Pero gustong gusto ko po yung nagkakalay kayo ng damo. Feel na feel ko po. Napakaganda din po sa kalusugan ang paghahardin. Lalo na po dito sa Finland kasi napakalinis po ng hangin. Nakaka-relax. May privacy. Ay, sarap tingnan pag malinis. Dito po sa tinanim ko po ng mga red radish, French breakfast. Ito yung pinupunla ko po. Yung una po natin tinanim. Lagi ko pong nililinis nito kasi pag nag-mold po ito, nako, papangit po yung punla. So next year, hindi na ako bibili ng buto na additional. Nakabili na akong buto, ibig sabihin yun, nakakatipid pa ako dahil mas marami akong masasave na buto. Tinatanggal ko na po itong mga stick kasi nakatulong din naman po dahil sa mga squirrel. So hindi ko po itatapon itong mga stick po na to kasi next year magagamit ko pa po. Patutuyuin ko lang. Kaya lang yung iba hindi kasi may mold. Magkikreate lang siya ng mold. Nililinis ko po talaga lahat ng mabuti yan. Yung mga yung dahon. Kasi pag na kuluntoy po yan, yung dahon, pagbabahay yan po yan ng mga insekto. So hanggat dilaw pa, tanggalin na. Pero pag ganito, no? Handa pa na po. Medyo chill ang weather, gusto ko po yan. Kasi maganda po sa skin po yan eh. Yung pores ng skin ko, mas gaganda. Mas lalong babangis ang dating. Yan yung mga, yung dahon. Tapos yung di nalalaki, tanggalin na. Para mag-concentrate sa pagbigay sa akin ng buto. Yan. Nakalikahin ko na po ito mamaya. Eto, hindi na po magdadamo dito. Kasi medyo shady place. So yung mga damo, hindi siya masyadong tumubo ng maayos. Ito po isa sa satisfying eh. Pagkatapos na maglinis na kakalay kayo ninyo kasi makikita talaga ninyo na malinis.
Ganyan po talaga ako. Kasi gusto ko po sa spring, pag tumubo po yung mga damo, siyempre mamamatay po yan. Tutubo, magiging pataba po yung mga namatay na damo. Mas maganda, mas malinis. So ang gagawin ko lang, mag-ayos na lang po ng mga paso, mga taniman. Ayan, sa ngayon ay nakalinis na po tayo. Piligan ko po muna itong aking mga inayos, lalo na po yung lettuce. Napaka-dry po ng lupa. Kaya lang kaya ulan. More than 1 week na hindi umuulan. Dapat po nag-uulan na eh. Ayan po mga kabayan. Napakasarap mo ng pakiramdam kapag ganito. Kahit na po mag-o-autumn, makapagpahinga po dito. At tinan nyo naman po yung sukining na ano. Mas malaki po yung nakaraan kasi yung nakaraan eh, ano po siya, halos 3 kalahati tangkal. Ganun. Ito po 2 kalahati. Pero ang laki po, di ba? Ay, nako. At ito, yung ating mga gooseberry. Yung si Charo, tikman ko kung pwede pa. Ano pa na medyo young. Ang tamis. Napakasarap. Pwede pa. Itong gooseberry, sarap to. Dalawang klaseng gooseberry po. Isang white, isang red. Tapos itong peas. Nakami. May mga lamok na. Makapasok na. Sisirain yung magandang bangis ko. Magandang bangis. Yan. Diba? Fresh. Kami. Hindi po ako bumibili sa shop ng ano. Pati ba kahit hello pa, minukbang pa. Masarap naman po kasi. Kumain pa nga tayo nitong ano. Salamat talaga sa Diyos at lahat po talaga ng bagay na pinaghirapan. Pag may pasensya, pagtataga, may magandang resulta. Ito yung mukbang natin, talagang fresh, literally fresh from the garden. Kaya gustong gusto rin ng lamok yung aking freshness. Medyo warm din sa weather. Oh. Pagpasok ko sa loob to, bus po itong nasa bowl na to. Miss na ko po talaga yan eh. Pag naglalakad po sa gabi. Nung naglalakad ako ng mga nakarang araw, medyo na-depress ako. Kasi nakikita ko yung mga ibang halaman eh. Hindi ko naalagaan. Ang dami ko na palang dapat i-harvest. Ano ganito, no? Wala, kahit pala mo, hindi na marami. Kahit nakagatin ako ng ilan, hindi naman nakabawasan ng kabangis sa yun. Ito balaka itong Charo, tingnan natin. Pwede pa to. Nararamdaman ko eh.
Ang tama. Ang sarap. Hindi po ako bumibili sa shop ng mga ganito, ng mga piece. Dalawa kasi, hindi po. Kasi siyempre hindi ko alam kung may spray o kung ano. Kasi ito gusto ko yung kasi kahit balat kinakain ko, di ba? Paano kung may spray o kung anong patamag ginamit. Yung balat nitong sweet peas, nakakain din po yan. Yung kamay ko kahit may lupa-lupa. Hindi pa ako nabuhugas ng kamay eh. Ito yung parang fiber na plastic. Parang ganun. Sa loob ng sweet peas. Sobrang naging busy po kasi itong daang araw. Sa akin po kasi may pinaplano kaming project. Kaya talaga naman sobrang kailangan pong mag-focus ng time. Sarap nito ano? White and red na ano? Gooseberry. Tama-tama lang pagkaka-harvest po natin sa sweet peas saka dito sa English po nitong dalawang peas na to, sweet peas saka sugar snaps. Sugar snap. Kapag hahalo ko itong kung ano din yung sweet peas o sugar snap. Ito yata yung ano eh. Itong si Charo, hindi ko alam kung sweet peas o sugar snap. Ito po tinatanggalan ko ng buto. Ito po yung ginagawang green peas. Ginagawang green peas. Ito po talaga yung green peas. Yung halimbawa sa ibang western countries, pinakuha yung buto, ini-steam lang. Baka na kaya gantong fresh. Sigurado mo ito mamayang gabi, utot ko sunod-sunod. Puro pampautot. Sarap. Kain muna ako nito. Itong gooseberry. Natutuwa din yung mga squirrel dito kasi may natira ako. Huwag lang papasok yung rabbit kaya may fence doon eh. Dahil ubos ito mga gulay. Sana lang etong si Charo, napakasarap eh. Ayun po. Ito pwede rin pangasin. Kala ko lang nasa usawa na bagoong. Ito po, nasala din po yan. Pero gagawin ko po sa isang recipe. Mas maganda pala po nito sa fridge. One day okay lang. Sa labas up to 2 days. Pero tapos iluto nyo na. Kasi pag tumagal pa, lalambot po yan. Paano po, bago pa tayo magpos, pasalamatan po muna natin ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat na lang po sa biyayang binigay niyo po sa amin sa araw po na to. Napakasarap po talaga ng may biyaya pong napagkukunan araw-araw kahit na po kapos po sa material na bagay, sa pera. Ang importante po ngayon, Panginoon, wala po sanang nagugutom. Ayun na lang po ang pinakamagandang biyaya po sa buong mundo dahil sa panahon po talaga ngayon kapag nakakita po ako ng mga tao na nagugutom, wala po talagang mataniman dahil sa sobrang init panahon at sobrang lamig.
napakapalad po ng mga bansa na hindi po umuulan ng yero po at hindi po napaligiran ng desierto dahil napakarami pong pagkakataon para po magtanim at meron po makukuhanan ng pagkain at respeto po ang kalikasan. Dito po sa lahat, respeto po ang kapwa. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat kayo po bahala po sa amin. Sinusunod po namin sa inyo lahat ng kalan ni Jesus. Amen. Paano po, maraming salamat ng po sa inyong oras ng ilan sa pinilang lakbay. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi, magandang araw.